sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito. Halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lubos mong akitin sa iyo ang aming kalooban upang lagi naming pag-ukulan ng pagpapahalaga ang kaisa-isang talagang kailangan at sa pagganap namin sa iyong pagmamahal, kami naway makapag-ukol ng pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon ay ibinigay nga sa inyo ng Panginoon ang tuntuning ito. Sundin ninyo ito ng buong puso't kaluluwa. Ipinahayag ninyo ngayon na ang Panginoon ang inyong Diyos. Lalakad kayo ayon sa kanyang daan. Susundin ang kanyang mga tuntunin at didinggin ang kanyang tinig. Ipinahayag naman niya sa inyo na kayo ay kanyang bayan, tulad ng kanyang pangako. At dapat ninyong sundin ang kanyang mga tuntunin. Palalakihin niya kayo higit sa isang bansa upang maging kapurihan niya, karangalan at kadakilaan. At tulad ng sabi niya, kayo ay isang bansa na nakatalaga sa Kanya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Mapalad ang mga taong malinis ang pamumuhay. Ayon sa utos ng poon ang gawain araw-araw. Mapalad ang sumusunod sa kaniyang kautusan. Buong puso ang pagsunod sa utos na ibinigay. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ibinigay mo sa amin iyong mga utos upang aming talimahin at sundin ng buong lugod. Gayon ako umaasang magiging tapat. Susundin ang iyong utos, susundin ng buong ingat. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Ang matuwid mong tuntunin habang aking tinatarok. Buong pusong pupurihin kitang lubos. Ang lahat ng iyong utos ay sisikapin kong sundin. Huwag mo akong iiwanan, huwag mo akong lilisanin. Mapalad ang sumusunod sa utos ng poong Diyos. Di ba't sadyang may kapwang sarili, dapat kainan ng pagsisilbi at mamangha, ligaya'y dadalisay pag sa kapwa buhay mo ay naahalay. Bawat galing gamitin sa paglingap, laging damhin kung may naghihirap
banalan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at mabubuti at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo, ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo ay ang inyong mga kapatid, anong nagawa niyong higit kayo sa iba? Ginagawa rin yun ng mga hentil, kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalet, Quasay Parish, kung saan ayos lang umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Alam po ninyo, batay sa aking karanasan sa pagninilay ng salita ng Diyos, may mga sipi talaga sa Biblia na mahirap intindihin. Kinakailangan mong pag-isipan talaga, ano bang sinasabi ng Panginoon dito? Ano ba talagang mensahe niya? May mga sipi na ganon. Pero may mga sipi din sa Biblia, napakadaling intindihin. Pero kung gano'n napakadaling intindihin, napakahirap namang isa buhay. At ang isa sa mga halimbawa niyan ay ang ating Ibanghelyong napakinggan. Kung saan sinasabihan tayo ng Panginoon, inutusan niya tayo dito na mahalin ang kaaway natin. Sino po ba ditong may kaaway? Taas nga ang kamay. Baka sabihin nyo, wala kayong kaaway. O sige, ang mga kaaway ay yung mga, obviously may ginagawang masama sa atin. Minura tayo, pinagkaisahan tayo, siniraan tayo, niloko tayo, hiniya tayo, ginipit tayo. Basta yung obvious na may ginawang masama sa atin, automatic yung kaaway natin. Pero wag po natin kakalimutan na may mga kaaway tayong hindi obvious. Yung hindi obvious na may ginagawang masama sa atin, pero may iniisip pala na masama laban sa atin. Ito yung mga nag-iisip patungkol sa atin, yabang-yabang naman ito. Kala mo naman kung sino, pakitang tao lang naman. Hindi naman maganda, hindi naman gwapo, hindi naman magaling. In fact, kahit kaibigan mo, pwedeng magkaganyan sa'yo. Kaibigan mo, ingit na ingit sa'yo. Frenemy ang tawag dyan. Friend and enemy at the same time. Oh, delikado ka rin dyan. Kaaway din yan. So, sila, yung mga taong sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo na sunugin, na mahalin natin. Hirap naman kasi talaga na mahalin. We would wish na may ibang ibig sabihin dito ang Panginoon, ano? Pero hindi. Hindi pati linghaga ang pagkakasabi niya sa atin. Diretso. Madali nga pong intindihin eh. Mahalin daw natin ang kaaway natin. But you know what? I believe God understands our feelings, understands our concerns, sapagkat siya rin mismo sa palagi ko, naramdaman niya ang hirap na mahalin ang kaaway, ang umaaway sa kanya. Remember na naging tao rin siyang tulad ko. And I don't think na habang siya'y nakabayubay sa krus na inaalimura pa rin siya ng mga tao. Napakaraming masamang sinabi tungkol sa kanya, sa kabila ng marami niyang ginawang kabutihan para sa kanila, sa kabila ng marami niyang chance ang ibinigay sa kanila para magbago pa. I think he wasn't feeling good during those moments. Hindi man siya nagalit, siguro naman na-offend siya, siguro naman nasaktan siya, siguro naman na-disappoint siya, siguro naman nalungkot siya. So, hindi naman siguro ganun kaganda ang pakiramdam niya no, bilang tao habang siya nakabayubay sa krus. Pero ang maganda, he willed the good for them. Ama, patawarin mo sila. Nagdesisyon siya na mahalin pa rin sila. Nagdesisyon siya na patawarin pa rin sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Patawarin mo sila. Kaya naman kung mapapansin po ninyo, sa command ng Panginoon sa atin ngayon sa ating gospel reading na mahalin ang kaaway natin,
Hindi naman ito more on feeling eh. Sapagkat alam niyang mahirap sa una. Higit ito sa pakiramdam, ito yung desisyon. Ito yung paghahangad. Katulad ng ipagdasal mo, ang kaaway mo. Yes, naintindihan ko. Hindi mo feel na ipagdasal siya, pero hangadin mo. Gawin mo. Yung tense nga po dito ng ipagdasal ang kaaway ay continuous eh. Pagdasal natin lang ipagdasal. Kahit pa patuloy na nagkakasala sa atin. Yung pagdarasal na genuine hindi yung, Lord, sana mamatay na siya, mabungi sana siya, madapa sana siya. Hindi. Yung pagdarasal na genuine, na naghahangad talaga ng mabuti para sa kaaway. Lalo na kapag naaalala mo yung ginawa niya sa'yo, suddenly isi-shift mo yung isip mo, isusurrender mo ang lahat sa Diyos, pagdarasal mo siya, bahala na ang Diyos sa kanya, pero hahangadin mo pa rin ang kabutihan niya. Yung ganun, yung consistent na ganon, palalambutin na ng puso natin sapagkat napaka-imposible na manatili tayong galit sa kapatid natin kung nagdarasal tayo sa Ama natin. Sige nga, matitiis mo ba? Napakatigas na lamang ng puso mo kung sa harap ng tatay mo ay pinapakita mo ang galit mo sa kapatid mo. Anak niya kayong dalawa. Di ba't yan ay napakasakit para sa isang magulang, para sa isang ina? So, hindi mo man nararamdaman, pagdesisyonan mo, gawin mo. Gayon din ang paggawa ng mabuti. Sa taong kinainisan mo, pagpuri pa rin sa taong kinaasaran mo, pagkibo pa rin sa taong alam mong nanira sa'yo, pakikisama pa rin sa biyanan mo na alam mong ayaw sa'yo, pagtulong mo pa rin sa isang tao na alam mong nanloko sa something like that. Again, kung gagawin po natin ito ng consistent, ng genuine, kahit na hindi natin ramdam, pero talagang hahanga din natin, kasama ng paghingi natin ng tulong sa Panginoon natin, Lord, tulungan mong maging totoo itong ginagawa kong mabuti kahit nasan nagkasala sa akin. Kapag consistent, kapag madalas, sa pamamagitan ng grasya ng Diyos, alam po ninyo, our feelings will follow our actions, our decisions. Sapagkat, again, kapag consistent, kapag madalas, kapag genuine, unti-unti nitong pinapatay ang pagkatao natin eh. Ito yung sinasabi na when we are following Jesus, we should deny ourselves. Ito yon. Ito rin yung krus. Sapagkat ang sinusunod natin, hindi yung kalooban natin, kundi ang kalooban ng Panginoon natin. In a sense, we shall be weakening our flesh, but we are to strengthen our spirit. Mas namamatay yung pagiging tao natin, di ba? Yun ang sinasabi natin. Tao lang ako. Namamatay yung talagang pagiging tao lang natin at lumulutang yung pagiging anak ng Diyos natin. No wonder ang sabi ng Panginoon dito, di ba? Kayo magiging tunay na anak ko. Lilitaw ang inyong pagiging tunay na anak ng Diyos. Kaya in a sense, God is demanding more from us as His children. Sapagkat tayo'y anak niya, hindi tayo dapat mga tuwiran at mamuhay tulad ng mundo. Ang buhay ng mundo, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yun ang kanyang paraan ng pagdeal sa kasama ng tao. At ang kanyang laging katwiran, tao lang ako. Hindi naman tayo anak ng mundo, anak tayo ng Diyos. We are in this world, but we should not be of this world. Hindi tayo nga mamaya ng mundo ito. We are citizens of heaven. We are God's children. So dapat yun ang lumutang sa atin. Besides, isipin po ninyo kung lahat tayo magiging ganyan. Kung lahat tayo magiging tunay na mga anak ng Diyos. Kung lahat tayo, hindi necessarily kukonsintihin ng kasalanan, i-call out pa rin natin ang attention nila, paparusahan pa rin natin kung kinakailangan ng nagkasala, pero sa paraang makabubuti pa rin sa kanya, hahangad pa rin natin ang mabuti para sa nagkasala, iwasan nating magtanim ng galit, magmura, gumante, pairali ng init ng ulo. Imagine kung gaano magiging kaganda ang mundong ito. Sige nga, yan ang katuwiran natin, mata sa mata, ngipin sa ngipin. Yan ang katuwiran natin, tao lang ako, hindi ko kayang magpatawad. O sige, anong mundo meron tayo ngayon? Okay ba? Tama ba? Saya ba? Safe ba? Peaceful ba? Panatag ka? Diba? Anong mga oras po pwedeng magkagera? So ito yung mundo na meron tayo. Dahil ang pinairal natin ay ang katwiran ng mundo. Ang pinairal natin ay ang pagiging makamundo natin, hindi ang pagiging mga anak ng Diyos natin. Kaya nga, sa simulang mangaral ang ating Panginoon, ano ang sabi niya? Repent and believe in the gospel. Hindi naman niya sinabing, oy, naparito ako pero okay na yung ginagawa niyo. Okay na. Tuloy niyo lang yan. Ayos na, perfect. Hindi. Sabi niya, yung mga paraan ninyo, hindi yan ang paraan ko. Kaya nga, di ba, for a couple of times, narinig yung sinabi, ito ngayon yung sinasabi ko, ito ang sundin ninyo. At di niya tayo pasusunurin para pahirapan. Pasusunurin niya tayo para sa ating kabutihan. Again, imagine, kung lahat tayo susunod sa Diyos.
Kung kahit na may nagkakasala, ang maaway sa atin ay pagpapasa Diyos natin. We call his or her attention, sige. We defend ourselves, sige. Parusahan natin kung paparusahan. Pero yung wag magtanim ng galit. Pero yung hindi tayo manghuhusga. Yung hahangadin pa natin ang kabutihan ng isa't isa. Hindi natin pairatin init ng ulo natin. Sige nga. Sigurado kung mas magiging stress-free ang buhay natin. At sigurado kung mas magiging maayos ang mundong ginagalawan natin. Tingnan naman, nawa natin ito, ha? Makita natin, ano man ang mga hinihingi ng Diyos sa atin, yun ay para sa atin, hindi para sa Kanya. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa. magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko Alam kong diringgin ng Diyos sapagkat anak ang niya. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo Alam ko. kong diringgin ng Diyos Pumikit tayo. ang samo ko. Panginoon, tulungan mo akong makasunod sa iyo. Dapat ko na talagang aminin na hindi nagiging maayos ang takbo ng buhay ko, pati na ang mga nararamdaman ko dahil nagtatanim ako ng galit, gumaganti ako, nag-iisip ako ng masama sa kapwa ko. Hindi ito makakristyano. Hindi ako nagiging tunay na anak mo. Kaya naman hindi ko maramdaman ang kapayapaan na dulot ng pagiging anak ko ng Diyos. Ayoko na ng ganito. Tulungan mo po ako na mamuhay sa paraan na kalugod-lugod sa iyo bilang anak mo. Mayroong magandang mangyayari sa Mayroong sapagkat bilang anak ng Diyos, tagapagmana kami ay hindi lang ng langit, kundi ng makalangit na pagpapala, makalangit na diwa, makalangit na pakiramdam. Yung kahit salat ka sa madadla bagay ay inspired ka naman. Yung kahit na may problema ka ay nakakaya mo talaga. Yung kahit na walang binibigay na pagmamahal sa iyo, ang maraming tao ay ramdam mo naman ang pagmamahal niya sa iyo. Yun ang pagiging tunay na anak ng Diyos. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanan Para sa unang-una, unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Pag-aalay. buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, amang mapagmahal, ngayon sa iyong hapag, kami nag-aalay.
alak at tinapay, alay ng iyong bayan. Buhay pagmamahal, alak at tinapay, sana'y tanggapin mo, Amang mapagmahal. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang ipinagdiriwang naming banal na paghahain ay maganap nawa sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at magpaging dapat na kami maging katambal sa pag-aalay ng iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Binibigyan mo kami ng bagong pagkakataon upang ganapin ang paghahanda ngayon para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Kaisa ng iyong anak na minamahal aming nilalaan ang panahon talino tiyaman para ganapin ang iyong kalooban ng kapwa at tao'y lubos na damayan. Sa pagdiriwang namin sa aming pagsilang bilang mga kaanib ng iyong sambayanan, kami iyong pinagkakamit ng katayo ang ganap sa pagtatangkilik. Kaya kaisa ng mga anghel na nagkisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inamin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga kakilalang yumauna.
Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pag-upuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, samahirang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakayasayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo na bang lahat? At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapapalad tayong inaanayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Diyos sa may nananahan, sa may pag-ibig na tunay, kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan manananang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Kung saan may pagmamahalan ay naroon ang Diyos. Kung saan man nananang pag-ibig ay naroon ang Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa iyong kagandahang loob ay lagi mong subaybayan ang iyong pinapakinabang sa piging mong banal upang ang iyong pinuspos ng lakas mong bigay ay makasalong lagi sa ligaya ng mga hirang sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busila. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, aming inang Lia, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din tayong matulungan ng mga simbahan, parishes, chapels, institutions, and even individuals. Salamat po ng marami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay
may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal, amin iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. Salamat.